Welcome sa Kaiju number 8 episode 10 anime recap. Kung hindi mo pa napanood ang nakaraang episode, makikita mo yun sa channel playlists o kaya sa description sa baba. Panoorin mo muna yun para hindi ka mahuli sa storya. Pero kung handa ka na, tara na at simulan natin. Makikita natin ang mga kasama ni Kafka dati na nag-aantay habang nagaganap ang kasal ng anak ni Toko. Tinawag si Toko sa entablado at sobrang kinakabahan siya. Tinapak naman siya ng anak niya at sinabihan na huwag magpanik. Pumasok na sila sa wedding hall at paulit-ulit na nagpapasalamat ang anak ni Toko sa kanya para sa lahat. Biglang may lumabas na malaking kaiju sa likod ng wedding hall at umatake. May isang operator na nagsasabi agad sa defense force, pero mabilis na lumalabas ang totoong sitwasyon, hindi lang sa wedding hall, nasa iba't ibang parte ng lungsod umatake ang mga kaiju. Nagkakalat ang balita, maraming kaiju ang nagpapakita sa iba-ibang lugar ng Tokyo, at kumalat ang takot. Habang tumatakbo si Toko dala ang kanyang manugang. Muling umatake ang isang kaiju at nadapa sila. Nakita ni Toko na sinunog o inatake ang kanyang anak, kaya pinagpawisan siya at nagpakita ng dugo para iligtas ang anak niya. Pero hindi iniwan ng kaiju ang anak niya, sinusubukan nitong kainin si Toko's anak. Biglang dumating si Gan at pinunit-punit ang kaiju, na nagpaiyak kay Toko sa sobrang emosyonal. Makikita rin natin si Mina na naayos na ang kaiju sa tabi niya. Dahil doon, naghanda na para lumaban si Gan at ang buong defense force. Binigyan na ng bagong mga suit ang lahat ng unit, lumakas na ang kanilang kapangyarihan. Nagsimula na ring puksain ni Gan ang mga kaiju. Sa tulong ng kanyang paningin, natuntun niya ang mga galaw ng kaiju at isang iglap, giniba niya ang ilan sa kanila. So, ano ang update? May good news at bad news. Good news, hawak ng 1st at 3rd Division ang malaking bahagi ng Tokyo, mabilis na na-evacuate ang mga tao. Bad news, umatake ang mga kaiju sa buong bansa. Dahil doon, nakadeploy na ang iba pang division sa kani-kanilang lugar, hindi nila kayang magpadala ng reinforcements dito. Nakakatanggap sila ng reports ng kaiju sa lahat ng direksyon at mukhang dumarami pa. Inaatake ng mga kaiju ang mga importanteng pasilidad ng tao, isang bagay na hindi pa nila nakita noon. Malinaw na, trabaho ito ng kaiju number 9. Hindi pa sila nakakita ng ganitong dami ng kaiju dati, kaya hindi na pwede umasa sa reinforcements. Kailangan na nilang labanan ito sila mismo. At eksaktong para doon sila nag-practice. Lumipat tayo sa base ng Japan Defense Force. Dito, isinusuot ni Kokoro ang number 4 weapon, isang suit na huling sinuot pagkatapos ni Hakari. Parang pakiramdam, bumabalik na si Hakari sa pamamagitan ng suit na to. Umupo si Kokoro sa cockpit at sinabi, ang No. 4 weapon na to ay pagmamana ng nanay ko. Hindi ko man mapalitan ang mamahaling posisyon niya, nangangako ako gagamitin ko ng maayos ang suit na to. Tapos inilagay si Kokoro sa loob ng rocket at inilunsad papunta sa mga kaiju. Paglabas ng rocket, lumipad siya diretso papunta sa kaiju, isa itong uri ng weapon na kayang lumipad, at dahil dyan kilala si Hakari bilang isa sa mga pinaka-epektibong kaiju killers. May ilang sundalo na umaatake sa isa pang kaiju, pero pumasok si Kokoro at tuluyan nila itong winasak. Biglang may dumarating pang isa pang kaiju, pero isang iglap lang pinutol ito ni Kokoro. Na-realize ng mga sundalo na kung patuloy silang magpaputok ng basta-basta, magiging hadlang sila sa daan ni Kokoro. Kaya binago nila ang mga bala nila into freeze bullets para pabagalin ang movement ng kaiju, strategic move para hindi makagalaw ng mabilis ang mga ito. Dahil doon, mas madaling napuksa ni Kokoro ang iba pang mga kaiju. Nakita natin na palaging nasa kanya ang attack power ng ama niya, at ngayon nakuha na rin niya ang mobility ng ina. Kahit ilang sandali lang, malaki na ang pinaghalo-halong lakas na meron siya. Parang si Hakari ang kilos niya. Pero bawiin ko yan, dahil eksakto kayong dalawa ang magkapareho. Dito, pinabagsak ni Koro ang tatlong maliit na kaiju. At dito rin nakita natin na ang bise-kapitan na si Shoshiro ang nagsuot ng suit na weapon No. 10. Di na maiiwasan, dumating na ang araw na yun. Sige, hayaan mo na akong lumaban, sabi ni Shoshiro. Sinabi ko na, ako ang in charge, kaya tumahimik ka na at hayaan mo akong gumamit ng sarili kong kakayahan. Pero teka, bakit biglang may nagsasalitang boses galing sa suit ni Konomi? Dahil mas nagiging mahirap eye control ang suit kapag ganoon.
Ito ang unang weapon na ginawa mula sa isang nag-uusap na kaiju, kaya may problema talaga sa synchronization. Kaya inisip nilang pinakamagandang paraan ay makipagkomunika sa pamamagitan ng boses. Prototype pa lang ito, kaya sa tingin ko hindi pa dapat gamitin sa totoong labanan. Alam nila yan, pero kung gusto nilang sorpresahin ang Kaiju no. 9, wala silang choice kundi subukan. Gustong-gusto ni Shoshiro ang ganitong klaseng diskarte, pero hindi niya gusto si Weapon no. 10. Sa training, hindi nila nakuha ang full sync dahil si Weapon no. 10 palaging gumagawa ng sariling gusto, kaya lagi silang hindi nagkakaugnay. Ngayon, sinabi ni Shoshiro, gagawin mo ang sinasabi ko. Kung hindi, mamamatay tayo at itatapon ka lang nila sa basura. Sumuko ang Weapon no. 10 at pumayag at nag-umpisa ang synchronization. Biglang dinurog ng Kaiju no. 10 ang ilalim ng helicopter, naputol ang bahagi nito kaya nahulog si Shoshiro mula sa eroplano. Si Konomi naman ay sinusubukang ipaliwanag ang plano, pero tumanggi ang Kaiju no. 10 na sumunod. Diretsyong lumapag si Shoshiro sa gitna ng mga kaiju at handa ng lumaban. Plano niya, kunin muna ang kaliwang kaiju. Pero sinuwi siya ng no. 10, hinatak siya palayo papunta sa kabilang side. Ano ba yan? Unahin natin yung mahihinang kaiju, reklamo ni Shoshiro. Nakakainip naman, mas makakabuti kung dumiretso tayo sa mas malalakas. Isang kaiju ang umatake kay Shoshiro, kaya handa siyang bumawi. Gusto naman ng Kaiju no. 10 na tamaan muna ang kaiju para malaman kung gaano itong malakas, parang sinusubukan itong sukatin ang kalaban. Habang nangyayari to, dahan-dahan na paliligiran si Shoshiro ng maraming kaiju. Nasisiyahan ang no. 10 sa eksena. Dahil hindi mag-sync, bumababa ang combat power ng suit ni Shoshiro. Umalma si Konomi, umalis ka na, Shoshiro. Pero hindi makaalis si Shoshiro, napapaligiran siya. At hindi niya ma-unleash ang buong power ng suit kaya walang lagusan palabas. Sinubukan niyang kumbinsihin ang Kaiju no. 10 na sumunod sa plano at umatake ng palihim mula sa likod, pero gusto ng no. 10 na labanan ng harapan. Dahil dyan, nagtagumpay ang mga Kaiju na umatake ng diretso. Pero nakatakas si Shoshiro sa huli. Ako ang dahilan na nakaligtas ka, sabi ng no. 10. Tigil ka na sa kalokohan. Kung pinakinggan mo lang ako, hindi sana tayo napunta sa ganyang gulo, sagot ni Shoshiro. Tinatanggap ng no. 10 na ang hindi pagsunod sa orders ay malaking depekto para sa isang weapon, kung ipagpapatuloy nito, tiyak na pagtatapunin din nila ito. Ayaw kong mamatay dito, sabi ni Shoshiro. Kaya makikipagsabuatan ako sa iyo ngayon. At doon nagbago ang ihip. Naging maayos ang synchronization sa pagitan ni Shoshiro at Weapon no. 10, bumalik at tumaas ang combat power ng suit ni Shoshiro. Nagsanib puwersa sila at sinimulang talunin ang mga kaiju na nakapaligid. Si Kaiju no. 10 ay nakikiusap kay Shoshiro na ibigay sa kanya ang full control para siya ang makapatay sa kaiju na nasa harap nila. Pero huli na siya, nauna na itong pinabagsak ni Shoshiro. Late ka, Kaiju no. 10. Naalala mo ba ang sinabi ko? Kahit mamatay ka pa, dapat sumabay ka sa akin. Anong pinagsasabi mo? Ako ang nagsabi niyan. Sagot ni no. 10. Sige na, linisin na natin ang runway. Dito makikita na umabot na sa 67% ang combat power ng suit ni Shoshiro. Lalo pang tumataas ang combat power. Umabot na ito sa 70%. Hindi maintindihan ni Konomi kung bakit ganoon, pero patuloy na nag-aasaran sina Shoshiro at no. 10 habang sabay na pumapatay ng mga kaiju, hanggang makarating sila sa boss kaiju. Doon, ginamit ni Shoshiro ang isang espesyal na teknik. Biglang na-realize ni Kaiju no. 10, ito ang parehong teknik na ginamit ni Shoshiro para talunin siya noon. Ano to? Parang napupunit ang mga muscles ko. Ang dami kong lakas ngayon. Ha ha ha. Alam kong mag-e-enjoy ako kapag nakipaglaban ako sa kanya. Sa isang malupit na atake, pinaira-piraso ni Shoshiro ang malaking kaiju, at dahil dito, bumagsak ang lahat ng kaiju sa lugar. Pagkatapos, handa na sana si Shoshiro na sumugod pa para tapusin ang natitirang kaiju. Pero tumanggi si Kaiju no. 10. Nakakasawa na silang lahat. Gusto ko namang lumaban sa mga sundalo ng Japan Defense Force. Pero hindi pumayag si Shoshiro. Dahil dito, muling nauwi sa mainit na argumento ang dalawa.
Umabot na sa 77% ang combat power ng kanilang synchronization, halos kasing lakas na ito ng karaniwang vice captain na gumagamit ng normal suit. Ibig sabihin, kung lalampas sila ng 70%, hindi matatawaran ang magiging lakas nila. Samantala, nalaman ng grupo na pinulbos na ni Shoshiro ang lahat ng kaiju sa kanyang side. Sinabi ni AJ na may isang area na lang ang natitira, kung saan sina Shinonome at Tachibana Squad ang naka-assign. Pero dahil sa traffic, hindi sila makagalaw ng maayos. Lalong lumala ang sitwasyon nang dumating pa ang 6 na higanteng kaiju. Dito nag-request si Kafka kay Konomi, hayaan mo akong lumaban. Hindi pa ako nakalaban ng ganito kalalaking kaiju, pero sigurado akong kakayanin ko. Pero tumanggi si Konomi, hindi pwede. Ikaw ang trump card natin laban kay Kaiju no. 9. Noong huli, nadetect niya ang partial transformation mo, at dahil doon, nakarating siya sa kinaroroonan mo. Kapag nag-transform ka ulit ngayon, tiyak na makikita niya ulit ang lokasyon mo. Kailangan ka namin kapag mismong si Kaiju no. 9 na ang kaharap. Habang nag-uusap sila, isang napakalaking kaiju ang umatake sa lungsod. Hindi na alam ni Kafka kung paano nila haharapin yon. Pero biglang nag-contact si Mina, at buong kumpiyansang sinabi, ako na ang bahala sa lahat ng kaiju dito. Ako lang mag-isa. At dito nagtatapos ang recap ng Kaiju No. 8 Episode 10. Kung gusto mong balikan o panoorin ang mga naunang episodes, i-click mo lang ang channel playlists o tingnan ang description para diretso ka na agad. Huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa susunod na episodes. Kita-kits ulit sa next recap.